nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, kahapon matapos nating makausap mga kaibigan, yung bagong upong governor dyan sa Catanduanes Province. At hindi biro, kumbaga dynasty at pader po yung sinibak. Kagaya dyan sa Cebu Province at nung makausap natin, yung bagong upong governor. At may mga nakausap tayo, particular po dyan sa Mimaropa. At interesado tayong makausap mga kaibigan ay yung bagong upong governor dyan sa Marinduque. Eto at timing, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon mga kaibigan, si Governor-elect dyan sa Marinduque Province. Nasa linya ng ating komunikasyon si Governor-elect Mel Go. Governor Go, magandang umaga po. Okay. Good morning, Karex, Kayanong ng DZME. Magandang umaga po sa inyo lahat at saka sa inyo pong mga tagapakinig. Apo, at nako, salamat po sa pagunlak po sa tawag po namin ng Governor-elect Mel Go. At pakikwento nga nitong katatapos na eleksyon, tama po ba? Ang tinalo nyo yung dating Speaker of the House na si Congressman Lord J. Velasco? Opo, kasama ko. As a matter of fact, kasama ko po siya nung buhat pa nung 2010, Apa? 2016, 2013, 2019, hanggang 2022. Mm-hmm. Nagkameron lang kami ng konting hindi na pagkakaunawaan sa pagpalakad dito sa Marinduque. Yun po lang yun. Apo, at bali, ilan po nilamang nyo kay Congressman Lord Alan? Well, the record says 251 or 250 something. Apa? Pero nung hating gabi ng nagmo-monitor kami, 2,000 plus yun eh. Mm-hmm. Kaya nga kami napatakbo doon sa ibaba, doon sa provincial tally natin. At yun, mabuti na lamang at hindi nasa ED. Si ano po, Governor, si Governor Presby Velasco, yung dating Supreme Court, di ba to? Supreme Court Justice. Bali, ano po tinakbo niya ngayon? Tumakbo po siyang congressman, sa Samampala, natalo rin siya ng aming kasama. Ano po kasi kami, Team Marinduqueño. Apa? Ako po yung governor, ang vice governor ko ay si Dr. Bacoro, at ang congressman ko naman ay si Mr. Ray Salvacion. Apo, at mukhang mataas yung bilang ng boto ni Congressman Ray Salvacion. Nasa Ay, opo, 73,000. Opo, talaga pong napakalaki. Alam ko more than 10,000 yung lamang niya eh. Mm-hmm. Ganon din si Dr. Bacoro kasi ang mabigat po namin kalaban dito talaga ay si Lord. At ang tanong ngayon ng taga Marinduque nung panahon po ni Nanay Reyes, Velasco, isa sa laging pinag-uusapan po dito sa Mimaropa, yung Oriental Mindoro, yung Occidental, yung Marinduque, yung pong supply ng kuryente. Yung brownout o yung patay sindi ngayon, pag-upo nyo, ano plano nyo po dyan, Governor? Ay ano po, ganito po yan. Nung ako po ay bukal, nung 20 hanggang 2010, meron ng programang nakalagay dyan na sana ipagagawa na ni dating Nanay Carmencita. Kaso pumanaw po si Nanay Carmencita at nawala na. Mm-hmm. So hindi na po nabago yung programa. Babalikan po namin yon. At saka mag-invite po siguro kami ng mga power producer na yung ugma doon sa aming pangangailangan. At para mabigyan naman kami ng maayos sa kuryente at kung pwede sana, yung medyo mababa naman ang presyo kasi mahal po ang kuryente namin dito ngayon eh. Apa. Mm-hmm. At ilang bayan po ba nasasakupan itong Marinduque? Ang liit lang po nito, Rex. Ano lang po ito, mga 6 na bayan lang po kami. Yung 6 na bayan, kumbaga hindi nabigyan ng solusyon dun sa problema sa supply ng kuryente? Hindi ba na iingay na iparating sa Kongreso nung panahon na sila yung Speaker of the House? Diyan nga po kami nagtataka eh. As a matter of fact, ang amin pong pantakip sa brownout ngayon ay yung mga power barges na alam ko po panahon pa ni Presidente FDR yan, yung mga power barges na yan. Mm-hmm. Meron pong binalik sa amin dito at ngayon, panaka-naka yung brownout namin, palipat-lipat. May napabalita pa nga, naaalisin na daw. Sabi ko, nako, ano ba naman, lalo lang makukumpirma na hindi na nila nabigyan ng solusyon itong aming kuryente. Apa. So, yan po yun. At nako, napakaganda yan. Kumbaga, kung mabibigyan nyo ng solusyon sa inyong panunungkulan dyan sa Marinduque. Pipilitin po namin kasi po ang alam ko nasa ano na yan nasa pipeline na
Kaya lang itong huling sinabi sa amin ni Congressman na ikakabit niya kami sa by submarine cable sa Luzon Apa. Grid. Ang problema nito ay sa 2029 para matapos yung pag-aaral o 2030. Matagal Diyos pa. ko po, oo nga po kasi 15 taon na siya naming sinamahan din at kung mag-aantay pa kami ng 4 o 5 taon, hindi ko na po maantay. Kaya napalaban na po ako rito para lumabang gobernador. Apo, at hindi biro yung tinalo nyo. Kumbaga, pader, yung Velasco dyan sa Marinduque. At kumbaga, paano nyo dinideliver yung programa na gagawin nyo dyan sa Marinduque noong panahon ng kampanya? Ano po pinaalala lang namin sa kanila. Ang sabi ko po sa kanila, wag naman magalit tong katunggali ko. 15 taon na niyang ipinangako sa atin yan. Kaya nga kami napasama sa kanila Naayusin nila yung kuryente, yung ospital, yung mga eskwelahan. Nagkaiba-iba ho ng ng kanilang priority. Napunta kami sa mga kalsada, sa mga seawalls. Apparently, hindi po yan palang kailangan ng mga tao din sa amin. Talagang ang hinahanap nila yung regular na kuryente para ma-develop ang aming tourism, ang aming economy dito sa Marinduque. Apo, at may mga nakakausap pa kami sa problema dyan. Doon sa, di ba meron po kayong airport po dyan? Ano na po estado po ngayon? Ano po update? Nakakataka nga po Alam po, bago mag-pandemic, noong 2019, meron pa kaming eroplano So, anong nangyari lang dito, sir? Siguro, sa dami ng perang pumapasok dito, sige-sige ang paggawa sa airport. Meron po kaming NOTAM, yung Notice to Airline, na hindi nawawala Apa. Kaya hindi magamit itong airport. Gusto raw nilang gawing international, hahabaan. Sa akin mong palagay, hindi pa panahon yan sapagkat sino pong pasahero ang iaalis natin sa Marinduque kung wala pang kakayanan itong mga karamihan dito sa amin na mamasyal. Ang kailangan po namin dito hanap buhay muna Tama Dahil po. kung halimbawa lang po na ginawa nilang international airport o regional airport, may dumating na pasahero halimbawa galing sa Taiwan, galing sa Korea na 200. Wala naman kaming isasakay na turistang paalis. Di matitenga yung eroplano dito, nag-aantay bumalik yung mga dinala rito sa amin. Yan po yung aming kinikwento dito sa aming mga kababayan na hindi pa panahon para itong aming airport ay gawing international or gawing regional. Apa. So yan po yun. Yan po kami nagkatalo-talo. Hindi, kagaya lang po dun sa halimbawa, may mga biktima po, mga pasyente dun sa mga hospital, may mga pagkakataon yata, tinatawid pa yata sa Lucena? Naku, totoo po yan, Karex. Ganito po yan si istorya. Yan pong aming hospital, nung nakalipas na 3 taon, nabigyan ng halos 1 bilyong piso yata yan Ang problema, naggamit sa mga physical facilities, pampaganda ng hospital. Apa. Ang kulang po namin dito siyempre, mga doktor, laboratory, mga gamit. Yan po ang kakulangan namin dito. Kaya, totoo po yung sinasabi mo, dinadala sa Lucena yung pasyente, karamihan nga, hindi na malas na hindi nagtatagal sa Lucena at iniuwi rito, wala nang buhay. Yung ganun po yung nakakalungkot dyan. Apo, at sa social media kasi ngayon, kumbaga napakabilis po at namamonitor agad itong pinag-uusapan natin. Kumbaga, inaantabayanan pag-upo nyo bilang governor at lahat po ng mga, sabi nga, i-deliver niya na programa at isa-isa po nilang aantayin po yan pag-upo nyo, Governor Melgo. Opo, gagampanan po namin. Tsaka sa totoo lang po, Karex, maraming Marinduqueño gustong tumulong sa amin. Mga doktor, nurses na malapit na mag-retire, mga nagsi-retire na. Apa. Ang problema nga lang, ang sinasabi nila, kung ang pasilidad ng ospital talagang kulang, mapapahiya lang kami dyan, partner, sabi niya sa amin. Apa. Baka, di ba, totoo naman maski na specialista yung doktor o yung nurse, kapag naman ang gagamitin mo at saka ang pasilidad mo atrasado, mapapahiya nga sila maski sila yung mga eksperto sa kanilang field. Apo, at bukod po dito, ano pinaka-source of income ng inyong mga kababayan dyan sa Marinduque, Governor? Ito po, actually, kami, Copra ang produkto namin dito. At ang nakakatuwa lang dito, Kares, ganito, Apa. maraming Marinduqueño na wala rito sa aming bayan. Nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, na siyang nagpapadala at nagsusustena ng aming mga mamamayan dito. Mga tatay, nanay, at sa mga anak naman, siyempre, nagpapadala sa kanilang mga magulang, mga kapatid, sa mga anak. Kaya po ang economy, kahit pa paano, nabubuhay sila ng maayos. Pero ang gusto sana mangyari, magka meron sila ng mga trabaho, hanap buhay na dito sa Marinduque, para hindi na sila umalis. Tama pa. Malapit sila sa kanilang mga mahal sa buhay.
Yun po yung aming objective. Apo, at antabay po kami sa pagpupo niya bilang governor dyan sa Marinduque. Isa dun sa mga pinag-usapan natin ay kumbaga i-update namin kayo. Kumbaga masolusyonan na itong napakatagal, kumbaga ilang dekada na particular na problema yung supply po dun sa kuryente. Kumbaga masigit po naapektuhan yung maliit po mga nagdinegosyo po dyan na governor. Totoo po yun. Pati nga po estudyante, kapag inabutan ng brownout, hindi makagawa ng homework, walang wifi, hindi makapag-aral, bagsak sa eskwela. At yung mga nanay naman, alam mo na, pag inabutan yung kanilang sinaing sa rice cooker, wala. Tapon, hilaw, di ba? Ganyan po ang nakakalungkot na pangyayari. Ganun po nagpapasalamat kami sa inyong concern, Karex. At sana masubaybayan mo kami. Imbitado ka namin sa aming inauguration. Apo. Apo, at tututukan natin yan. Kumbaga, alam naman natin, kada election, lagi sinasabi, ito susolusyonan. Pag nakaupo, sana nga magkaroon na ng liwanag yung kanilang pangarap na umunlad ang Marinduque, Governor. Thank you po, Karex. I will try my best. Kasi ako po, 10 taon na nag-retire. Wala na po ako sa politika. Bumalik lamang ako ngayong panahon nito. Kumbaga, retiro na pala kayo at ano pa ba nag-udyok sa inyo na bumalik dyan sa Marinduque? Unang-una po, siyempre, mahal natin itong ating lalawigan. Concern na lang sa Marinduque. Galing po ako sa Ilayan ng Buwak Yung pong mga hulo-hulo ba. So, nararamdaman ko yung nararamdaman ng mga tao. At saka, sabi ko nga po rito, itong ating pagbalik, tayo po, sinamahan ko lang itong aking mga kasama. Sapagkat sabi nila sa akin, boss, kapag kami lang talo na kami, walang mangyayari sa amin dito. So ako naman, sabi ko, nag-isip ako ng 2-3 beses. And I took the risk na sabi ko, sige, samahan natin, tingnan natin. And ito nga po, yung sinasabi nating voice of the people is voice of God. Ganun po yun, di ba? So, diyan po tayo. Apo, at mensahe po sa mga taga Marinduque na patuloy na umaasa yung pag-upo nyo bilang governor. Unang-una po, pasalamat ako sa lahat ng bumoto sa amin at maski na po hindi bumoto sa akin. Kasi ako po, ang politika ko po, ever since is just one day. So ngayon pong tapos na, sana magtulong-tulong kaming lahat para maisulong namin itong aming probinsya at kami namang lahat makapag-enjoy para matuloy po yung gusto nilang mangyari na magkameron kami ng airport na magagamit. Maybe sometime in the future. Maybe we don't know kung ilang years po yan. Pero ako po, hindi po ako magtatagal doon. Ayoko po hindi ko na, sabi ko nga po, nag-retire na ako, nag-enjoy na lang ako sa buhay. Ngayon, ito pong babalikan ko, talaga nga pong ngayon pa lang, ang dami ng, alam mo na po sir, di ba? Marami na akong pinag-aabalahan kagad. So, yun na lang po, ipagdasal nila ang aming ibig sabihin tagumpay at kasama na po ang lahat ng tao rito sa amin sa Marinduque at lahat ng Marinduqueño. At siguro kaya kiniloob ng Panginoon na maging governor dyan sa Marinduque, meron po kayo magandang misyon na bit-bit para sa kaiunlad ng inyong probinsya, Governor. Yes sir, I agree with that, Karex. Manong Rex, natatawag ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mag-interview sa amin. Thank you po. Apo, at patuloy po namin tututukan yung pag-upo niya bilang governor dyan sa Marinduque, Governor Melgo. Salamat po sa oras. Yes sir, thank you po at mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Yung mag-amang Velasco, eto naman parehas po nating kaibigan at na-interview natin yung dating Speaker of the House na si Congressman Lord Alan J. Velasco at tinalo po siya bilang governor ni Governor Melgo at napakalit lang, kumbaga 251 lang ang nilamang kumbaga bago yata matulog sila, nasa 2,000 plus Tapos isang kaibigan natin na si Governor Presby Velasco, yung dating Supreme Court Justice, abay tumakbong congressman. At ang nakalaban si Congressman Kuya Rhea Salvacion, abay napakataas ng bilang, 73,677. At ang tinalo si Governor Presby Velasco. Ito yung dating League of Governor, si Presby Velasco at 56,527. Doon ko magtataka, yung mga tahor sa industriya ng politika, abay tinalo po ng mga baguhan, di ba? Kagaya ni Governor Melgo at saka yung governor po dyan sa Catanduanes,
yung presidente ng university. Tinalo po yung dynastiya ng Kua. Pagdating po dyan sa Cebu Province, yung halos ilang dekada ng panunungkulan ni Governor Gwendolyn Garcia, halos tinambakan naman ni Governor-elect si Pam Baricuatro. Di ba ibig sabihin nananaig ang boses ng taong bayan na kailangan namin ng pagbabago ha? Sana nga dun sa mga governor-elect kung ano po yung mga ipinangako po nila, sana hindi po mabigo yung nagtiwala po sa kanila. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.